araw. Sir, thank you so much at napaunlakan nyo kami na mabisita ang iyong napakaganda at napakalawak na game farm. Mm. So sir, thank you so much po again. Sir, tanungin ko lang po, ano po ang name ng inyong game farm? Bale, good afternoon po, Ah. Madam Che. Ang name po talaga ng game farm namin is JMS Top Tones Game Farm. Nagre-represent yan sa pangalan ko at sa business partner ko. Mm. Ano po ibig sabihin ng GMH, sir? Ang ibig sabihin ng JMS kasi combination na ng name. Ang name ko is John Miklat Hamdan. Yung middle name ko is Miklat. Yung family name ko is Hamdan. So JMS, kaya JMS John Miklat Hamdan. Initials po ng name niyo. So, sir, ano kayong business partner? Bali, yung isang business partner ko, kasi nag-excuse ko lang si boss, si Boss Bobot Tony ba yun? Ang talaga palayan is mas kilala siya sa pangalan na Bobot ba yun? Si Manager Bobot ba yun? Manager Bobot ba yun? Kasi yun ang talagang naka-trademark ng pangalan niya, manager. Manager, ang kanyang dito, manicure na dito sa Antipas. So, ang exact location ng game farm niyo, sir? Ang exact location ng game farm is naka-base talaga is Antipas, North Cotabato. Pero yung kung magpunta ka dito, yung kumbaga ang legend or ang palatandaan na is malapit lang sa Antipas Medical Center. Okay. Oo, kami din kanina, pagpunta namin dito, tumawag kami kay sir nung nasa Antipas Medical Center na kami. Tapos, nasa mga 100 meters lang, sir, no? Siguro, 100 to 200 approximately meters. nasa mga 100 meters. So, sir, ang laki po ng farm nyo, pwede po ba malaman kung gaano ito kalaki? So, ang actual area talaga is nasa almost 6 hectares. Wow, 6 hectares. Na-divide siya sa breeding, cording, ranging. Puno talaga itong 6 hectares, sir? Siguro nasa mga almost 900 ang corded. Ngayon, ang corded nyo ngayon nasa 900 head. Sir, sa 6 hectares po na land area, ilan po ang stag na naproproduce no sa isang taon? Bali dito sa JMS Top Tones Game Farm, every year nakaproduce kami ng 1,500 stags. A year po yan. Stags alone? Oo, stags alone. Wow, ang dami. So, ilang season, sir, ang ginaanuhan nyo? Yung sa WPC na apat? Bali sa amin, yung early bird, dalawa kasi yan. Yung A-cup banded at saka yung WPC1 na banded. So yan. Tapos, susunod yan is yung local band, yung WPC2. And then, yung national naman na WPC3. And then, pangapat, yung WPC4. So, 1.5, lahat-lahat total. 1.5. Hindi pa kasali yung mga breeding materials? Hindi pa kasali yung mga pullets, mga brood hens, yung mga bull hen, hindi pa kasali. Sir, anong year nag-start itong game farm niyo po? Nag-start yung game farm is siguro naka-establish as partnership sa business partner ko. Siguro nasa 5 years to 6 years na. 5 years to 6 years. Pero matagal na po kayo nagmamanok, sir? Nag-start kami ng pagmamanok talaga is siguro na sa akin is nasa mga 30 years. Yung business partner ko na isa, si Boss Bobot Bayhon, nasa siguro sa 45 years na siya. Wow. Sa pagmamanok. So in that very long experience, so yung yun talaga, sir, yung practice nyo dito is naka-base na talaga sa mga experience. Based on experience based talaga. On experience. So for sure, sir, maganda na talaga yung pagpapalaki nyo talaga sa mga manok nyo. May kasabihan man tayo na experience is the best teacher. Yes, agree talaga. Maraming nangyari dito na siguro mga lapses, minsan matayan nga ng mga sisiw, hindi mo mapalaki maayos yung mga stags kasi nagkakasakit. So through experience, kami talaga. Nag-isip kami kung saan nagkamali, saan kami nagkulang, kung ano dapat na gawin. So we found out na yung area, number 1 is facilities, and then yung vaccination program talaga. So, pinaka-importante. Yung talaga rigid kayo sa vaccination program, sir? Hands-on kami talaga. Kami dalawa. Kayong dalawa talaga mismo nag-vaccine, sir? Kami dalawa talaga. Pero gina-assist din kayo ng mga True, sa mating, yung pagpapasawa, kami dalawa nag-prepare kung saan yung the best pair na bloodline, kung saan may
itatapon sa ibang bloodline kung saan siya nagninik. Kaming dalawa. Nag-uusap kami. Minsan kung mayroon kaming mali na nagawa, inaayos. Dito naman siguro. Ano? So try talaga, try Mm. hanggang makuha Kasi ang breeding talaga. hindi na ano. Everyday is a learning process. Yes, sir. True enough. Mm. Learn by experience. Oo. Tapos, learning should never stop talaga. Mm. Oo. Ganun talaga. So, each day, every day, Oo. nag-i-improve talaga tayo. Everyday na pumupunta kami dito sa farm, tine-check yung kagaya nito, yung DMG, mayroon ng DMG, droplet sa mga sisiw, baka may problema, baka may nakapasok na bakterya. So, paano mo gamutin? Yan. Diyan nag-start. Sir, one reason, sir, kung bakit gusto talaga namin pumunta dito kasi naalaman po namin na magaganda po talaga yung mga breeding materials nyo. Kung pinanggalingan na yung mga breeding materials, yet hindi po mahal ang inyong pag-release ng inyong mga stag. So, very affordable. Yeah, very affordable. Sa mga nag-start na na mga gustong mag-breed na medyo kinakapos sa budget, punta lang sila dito sa farm. Open yung farm na pipili sila kung ano gusto nila. They can pick it. They can haggle. Pero hindi naman pwedeng hingiin. Yung patuka mahal. Opo, sir. Gabi. Ang mahal talaga. Mahal yung patuka. Every year, nagamahal ang presyo. Vitamins pa, vaccine pa. Yung bakuna mo, multivitamins mo, patuka mo. Tao. Sweldo mo sa tao. Diyan lahat kinukuha yung ano eh. Breeding materials pa. Ang mahal. Breeding materials pa. Binibili mo ng 100. Isang pair lang. So, saan kayo kumukuha ng mga breeding materials, sir? Before talaga. Kayo, nag-start kami. Una kami na kay Lance De La Torre. Wow. Kumuha kami ng mga Boston, mga Grays, yung hatch niya. Tapos, tumagal kasi tumanda. Pinabigay ni boss. Naman, nag-acquire naman kami ng bago. Kay Bravo, sa SF Game Farm, kay EEJ, kay Wild Creek, kay Mr. Leo Enriquez, kababago lang, kararating lang nung August. Tapos kay Dini Cuenca, Mr. Dini Cuenca ng Negros, kumuha din kami doon yung high action niya at Golden Monkey. Kay Red, yung Gilmore niya. Tapos yung mga dome namin na kay SF din. Yung dome namin, the late Nene Aguilar. Yung dome na isa kay Mayor Lagbas ng Cagayan, yung Misamis, yung party ng Misamis. Doon kumuha kami. So, gabi talaga yung mga breeding materials sa no? Puro Tapos talaga yung white namin dito is kay Jos Zanino White. So, galing niya kay si Mr. Maning Eba ng Time Trial. Doon yan. Gabi talaga yung mga breeding materials ni sir. Hindi talaga basta-basta ang source. So, for sure, hindi din basta-basta ang price. Buti na lang po at nare-release nyo lang na affordable, sir. Oo. Kasi yun naman talaga ang namin. Yung aim talaga, isang basis namin is makatulong sa mga small time na mga small backyard na mga breeders. Gusto rin magkaroon ng mga quality, magaganda na mga manok. At least pwede kami mag-share, di man pwede pagdamot yan kasi manok na lang yan. Wow. Ang importante yung manok is a way of bridge of makapagkaibigan ka ng mga tao na kaibigan na tayo, sir, ha? So, sir, pwede po malaman ang mga bloodline, sir, para may idea po ang ating mga viewers kung anong mga bloodline available. Dito sa amin, yung available na mga bloodlines is nasa yung MK Kelso ni Bravo, yung Golden Boy ni EJ, yung Gilmore ni Red, yung SF na Dome, yung SF Gray, SF 5K, yung Dome ni Mayor Lagbas, yung Dome ni Mayor Nene Aguilar, the late Nene Aguilar. Ito available dito. Wow. Tapos meron tayong high action na galing kay Dini Cuenca. Meron din tayong Golden Monkey na galing kay Dini Cuenca pa rin. Yung whites natin nito is nagawa din kami kay SF ng White Carrot. Tapos pinaasawa namin ngayon sa white niya, Juice Anino White ni Mr. Maning Eba. Wow, grabe.
Sana all. Mm. Sana all. Sana all may pangbili ng mga mahal na breeding materials. Pero sa totally sa ano na sa ano is lamang talaga ang kay Mr. Bibotoy dito ng mga bloodline. More on Dito kami yung nagpaparami. mas gi-produce nyo yung galing Dito kami kay ngayon Sir nagpaparami. Bravo. Ang hirap kaya makakuha ng breeding materials kay Sir Bravo, pero sila Sir kasi ay may, alam nyo na, friends nila si Sir Bravo, kaya nakaka-acquire sila doon. Tayo yung bagong dumating kay Mr. Leo Enriquez ng Wild Creek. Umorder kami ng Johnny Jumper Kelso, yung McLean Hatch niya at saka Yellow-Legged Hatch. Ginabreeding nyo na Oh, ngayon, Sir. Yellow-Legged Hatch niya, F1 niya lahat. Yung Yellow-Legged kay Mr. Larry Romero na F1. Ang McLean, F1 pa rin. Yung Johnny Jumper kay F1 pa rin yan, sa kay Ding Fair. Wow. Wow talaga. So, yun na ang mga bloodline. So, Sir, kung meron naman kayong mga available for sharing, Sir, no, ngayon, Sir? Meron. So, by next year yata, pwede na kami mag-release. Next year. Sa mga breeding materials. Sa breeding Ang materials. available nyo lang ngayon sa mga Mga stags. stags. Mga Bat stags. tags. So, paano nila kayo karamihan. makontak, Sir? Kung gusto nila mag-avail. Kung pwede sila, gusto nilang mag-avail, gusto nilang kumuha, gusto nilang mag-acquire, pwede kami kontakin sa 0951-2490-220. Personal, ko talaga. Cellphone. So, how about sa Facebook, Sir? Yung page nyo? Sa Facebook is John Akmar Hamdan. Sir, bago tayo mag-tour sa inyong farm na napakaganda, Sir, pwede po ba makahingi ng message or ano po yung mapapayo sa ating mga newbie na mga breeders? Sir? Sa akin lang, sa mga new beginner na mapapayo ko, bumili kayo ng tama na mga materials. Kasi yung gastos at saka yung panahon, parehas lang din yan. Mas maayon nung mag-umpisa kayo sa tama. Maayos na mga bloodline. Mag-ipon muna, Sir, no? Pwede para na, mag-ipon din. Para at least may kung magkano. mahirapan ka, mag-ipon muna. Bago, hindi yung bili ng bili. O kung hindi lang kaya, kung ano lang naipon na, punta saan dito. Grabe talaga. So, parang charity dito, no? Kasi yung partner namin, yung partner ko, napakabait. Na gusto niya makatulong talaga sa mga maliliit na mga breeders. Masaya na siya pag nakakuha dito, tapos nakapalahi, tapos bumili ng mga stocks na nanalo. At hindi siya ang saya niya hindi na babayaran ng ilang libo. Grabe, no? So, yun, sa mga gustong mag-start at saka sa mga nag-start na gusto maka-avail ng mga quality na mga breeding materials, mga stags, yet affordable yung presyo. So, punta lang kayo dito sa game farm nila, Sir. So, Sir, thank you so much again, Sir, ha? Thank you so much.